For the first time, ngayon lang niya narinig ang dalaga na bigkasin ang salitang iyon. At ngayon lang niya nakita na umiyak ito. Yun lamang kasi ang alam ni mommy na story eh. Tapos ang lungkot-lungkot pa. Anito at saka hinaplos ang pisngi ni Francesca. But you know what? The Francesca meets someone. Kaagad nagliwanag ang mukha ng anak niya. Really? Tumango ang dalaga. She met another Francesca and a king. And? Hindi makapaghintay na sagot ng anak niya. And she found that she and the young Francesca had the same story. You mean, enough with the story? Siya na ang pumigil dito. Alam niyang silang tinutukoy ng dalaga. You need to sleep, Francesca. Utos niya sa anak, saka bumaling sa dalaga. Ako na magpapatulog sa kanya and we will talk after. Tumango lang ang dalaga at saka tumayo. Good night, Francesca. Good night, Mommy. Kaagad na nagtungo sa bar island si Isabel para kumuha ng alak at baso. Imbes na umupo at magpakalasing, nagtungo siya sa pool area. Umupo siya sa gilid ng swimming pool, nilubog ang paa sa tubig at saka tumingala sa maliwanag na kalangitan. She opened the bottle and drank straight into it. Nakalahati niya iyon. Nanikit pandibdib niya sa sobrang pagpipigil niya kanina habang kinakwento ang malungkot niyang buhay. Mahigpit niyang sinapo ang dibdib. She bit her lips to prevent herself from bursting into tears, but she failed. Little by little, her tears dropped through her face. Little by little, she whimpers, and little by little broke down and sobbed like a child. Niyakap niya ang mga paa doon, saka sinubsob ang kanyang mukha. Doon niya iniyak ang lahat. Nawala ang matapang na Isabel at lumabas ang mahinang Isabel, ang anak na umiiyak. At for 15 years, she never cried and sobbed like this. For 15 years, she showed everyone the person she's not. For 15 years, she became weak again. Hey! Anang baritonong boses sa likod niya. Go away! She said in between her sob. I want to be alone? Hindi to nakinig bagkos ay umupo ito sa likuran niya at inilapit siya nito sa kanya para maipasandal sa matipuno nitong dibdib. If you ever need a friend, I will always be here. Wika nito at saka siya nito mahigpit na niyakap. And just like that, she felt safe. Parang gusto niyang lang manatili sa bisig nito. She likes the feeling of someone cuddling her from behind. Maliban sa kapatid si Eros, wala nang ibang lalaki na yumakap pa sa kanya ng ganon. Everyone knows her for being heartless, cruel, and mean. But deep inside, she is weak. Kinailangan lang niyang maging matapang para sa sarili. Parang walang makapanakit sa kanya. She has prevent people from entering her heart. But then again, hindi niya napigilan ang pagpasok ni Francesca at ni Tristan. She can feel it. They're almost here. Hinahaplos nila ang puso niya at konti na lang mabubuwag ng harang na nilagay niya roon. Kusang humawak si Isabel sa braso ng binata para doon kumuha ng lakas. Para kasing nahihiya siya dahil sa pag-iyak niya. Hindi niya na kayang itago ang sakit na nararamdaman niya sa puso niya. She needs to let it go. Kaya naman kahit di pa siya handa, kailangan niyang pagkatiwalaan ng binata. Dahil gusto niyang ilabas ang lahat ng hinanakit niya. At kung makakatulong din ang binata, gagawin niya. When I was young, I want nothing but a complete and happy family. Hindi mahalaga sa akin ang katayuan namin sa buhay. Tinitingala kami ng marami sa rancho ni Lolo. Maraming humahanga sa pamilya namin. Sabi nilang tibay daw namin kasi mga buo kami. Pagkukwento niya, habang ang luhay walang patid na rin sa pagdulo. I was happy back then. So happy. I used to admire my father for being a good husband and for being a good father. I used to brag about him. Daddy's girl kasi ako. I was proud. Lagi niyang sinasabi sa akin noon na sana lumaki akong mabait, matulungin sa kapwa at lalaking may malambot na puso. Fuck! He even made me promise it. Ako naman si tanga, nangako ako. Nakinig ako sa kanya, ang role model ko. Tinutupad niya kasi lahat ng pangako niya sa akin. Ayun tuloy, nasanay akong kapag nangangako siya, tinutupad niya. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili bago muling magsalita. Inalala niya ang lahat nung 10 taong gulang pa lamang siya. Nung akala niya lahat na nakikita niya ay totoo. And then one day, we went from school. Me, Eros, Corina, and Alexa. Masaya ako noon kasi ayos ako sa klase. Ang taas ng grade ko sa report card. Top 1 ako sa class. Pero iba pa lang maaabutan ko doon. Nakita ko si mommy umiiyak. Tapos si daddy nakatungo. Tapos may katabi siyang babae at 3 batang babae. Kaedad ko yung isa.
Tapos yung isa naman kaedad ni Corina. Ayun pala, kapatid ko ang mga yon. Aniya at saka mapaklang tumawa. Akalain mo, habang pinagbubuntis kami ng nanay namin, may binabahay palang iba ang magaling naming ama. Then, what happened? Mahinahong tanong ni Tristan sa kanya. She sighed as she remembered all of her past. Sariwa pa sa alaala niya at baka hindi niya nakayanin kapag pinagpatuloy niya ang pagkukwento. Isabel? Sambit ni Tristan sa kanya to pinaharap. Tumungo siya para hindi nito makita ang basa niyang mukha at pulang-pula ang mga mata. Look at me. No, trust me please. I can't. Sambit niya at saka marahas na umiling. I can't trust you, she said and sobbed. Natatakot ako. Ayokong magtiwala kasi alam ko, iiwan mo rin ako. At masasaktan na naman ako. Hindi na naghilom pa ang sakit sa puso ko. Hindi pa nawawala ang galit ko. Pag-amin niya, Isabel, I will help you. Sabi nito at saka pilit na inaangat ang kanyang ulo. Let me help you. Let me ease the pain in your heart. No! Sigaw niya at saka itinulak ang binata. Tumayo siyang bigla at nawalan siya ng balanse at di niya inaasahan na mahuhulog siya sa pool. Shit! Dinig niyang mura ni Tristan bago siya tuluyang lumubog sa kanyang ulo. She closed her eyes for a while and the next thing she knew, she was already in his arms. Yakap siya nito habang inaahon sa tubig. Nakaahon ang ulo nila pero nanatili pa rin nasa tubig ang katawan nila. Pareho nilang habol ang hininga pero siya umuubo na. Isabel? Sambit nito at saka nito sinakop ang kanyang pisngi. Are you alright? Tumungo siya at saka bumitaw sa pagkakayakap sa binata. Pero hindi pa man siya nakakagalaw ay muli siya nitong hinila at siniil ng mainit na at mapusok na halik. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Parang may libo-libong boltahe ang dumalay sa bawat parte ng katawan niya. Ito yung naramdaman niya nung una siyang halikan ni Tristan. Naakala niya hindi niya na muling matitikman. Napasinghap siya dahilan para mapaawang ang labi niya sa gulat at nabiglang laya ang dila ni Tristan. Pinasok itong dila sa loob ng bibig niya, tsaka naghahamon sa kanyang dila. Ang isang kamay nito'y nasa likod ng ulo niya, na hindi nito hiniyaang makapawala pa siya sa halik. Di niya tinagunan ang halik nito bagkos ang nakaawang ng nabibig at hinayaan ng binata sa ginagawa. Naramdaman siguro nito ang hindi niya pagtugon, kaya naman humiwalay ito sa halik at matiim na tumitig sa kanya. Naroon pa rin ang bilis ang tibok ng puso niya. What's happening to me? Please? Pagmamakaawa nito. Ayaan mo akong pasukin ang puso mo. Promise. No. Hindi ako mangangako. Gagawin ko yon. Hindi ko na kailangan pang mangako dahil papakita ko sa'yo. Iba ako sa ama mo. Just let me into your heart. Let me heal your broken heart. Let me in. Please? Pinakatitigan niya ang binata. He was dead Lucius. Di na tuloy niya alam kung anong paniniwalaan at pakikinggan. Her mind is saying to push him away but her body is and her heart rate are shouting not to. Nalilitong bulong niya sa isip. Damn it! Mura niya at saka siya nagkusang humalik sa binata. Natalo ng puso niya ang isip niya. Her stubborn heart just defeated her smarty brain. How did that happen? Tinanguan naman kaagad ito ng binata. Ang kamay nito ay yumakap na sa bebang niya. She moaned as Tristan's tongue slid through her open mouth. Ang kanyang kamay ay isinampay niya sa matibuno nitong braso. At pikit matang ninanamnam ang halikan nilang dalawa. Dahil lunod na lunod siya sa halik, hindi niya na maramdaman ang pag-ahon nito sa kanya at ang pagpasok nito sa kanya sa loob ng bahay. Natagpo na lang niya ang sarili, nahubad na at nakahiga na sa malambot nitong kama. Hindi maiwasang kabahan ni Isabel dahil sa uri ng titig ni Tristan sa hubad niyang katawan. Dahilan para takpan niya ito gamit ang kamay. He was staring at her body intently. Sinusuyod ng malikot nitong mga mata ang kabuuan niya at hindi tuloy niyang maiwasan na pamulahan ng mukha. Lost in hunger flashed through her eyes. Pero ang kanina pa niyang ipinagtataka ay kung paano siya nakarating sa kwarto nito ng hubot-hubad. Naramdaman na lang niya yung tumama sa balat niya ang napakalamig na dulot ng aircon. Ganon din ang binata. Hubad pa rin ang pang-itaas nito pero ang pang-ibaba hindi pa. Did he just take off her clothes without her even feeling it? Tristan chuckled. Relax, Isabel. Sambit ni Tristan at matim na tumingin sa kanya habang dahan-dahan itong hinuhubad ang basa nitong maong. Mariin niyang pinikit ang kanyang mga mata upang di niya makita ang hindi dapat makita.
Muli, natawa ang binata sa inasta niya. Para namang di mo nakita ang kaibigan ko. Heh, singhal niya, tsaka ito pinandilatan. Titigil ka sa panunokso o sisipak ito ko yung idtog mo? Okay, okay. Jeez, Isabel. Sambit nito, tsaka nito hinubad ng tuluyan ang suot na maong at tumambad sa kanya ang nag-uumigting nitong pagkalalaki. Right. This is the second time she saw his manhood and it's still the same as before. Thick and long. Lihim siyang napanunok tsaka nagangat ng tingin sa binata na matiim na nakatingin sa kanya. Wala na bang mas liliit pa dyan? Naiilang niyang tanong. What I mean is, pwede mo bang liitan ng konti? Kaya mo ba? Kumunot ang noon nito at saka muling natawa. Are you kidding me? Hindi ko kayang palitan yan. Ani at saka siya nito kinubabawan para gawaran ng halik sa labi. This is mine, he said huskily, then he kissed her to her jawline. This is mine too, down to her neck. Akin lahat na nakikita ko sa'yo, Isabel. Ramdam ni Isabel ang mainit itong hininga na tumatama sa balat niya. No one can own you but me, he said possessively, then his hand slowly and teasingly touching her. Ang kamay nito ay nag-umpisang gumapang sa balikat niya na nagbigay ng kakaibang kiliti sa kanya. His touch was passionate and intimate at mas nakadagdag pa ang intensidad nitong tingin sa kanya. Akin ka lang, Isabel? Napakurap-kurap siya sa mga pinagsasabi nito. Gayunpaman hinayaan lang niya to sa ginagawa. Ang kamay nito'y unti-unting bumababa patungo sa mayaman niyang dibdib. Napaungol siya kasabay ng pagliyad niya nang himasin nitong isa sa mayaman niyang dibdib habang isa niyang dibdib ay dinidilaan naman ito. Di nito tinigilan hanggang sa hindi ito magsawa. Siya naman walang ibang ginawa kundi ang umungol at lumiyad. You like that, Isabel? Nangaakit na tanong pa nito nang bitawan nito ang mayayaman niyang dibdib. Wait until I go down there. Mas gugustuhin mo pa ang gagawin ko. Hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa. Tulad ng sabi nito, bumaba nga ito at bawat pagbaba nito ay nagtatanim to ng halik sa bawat madaanan ng labi niya. Nahigit niya ang hininga sa tuwing dadampi nito ang labi sa balat niya. Umalis si Tristan sa pagkakadagan sa kanya at saka humiga sa tabi niya. He chuckled. That was amazing, he said under his breath. Let's do that again. Tinampal niyang binata at ng matauhan, bumangon sa pagkakahiga at tinampas ang binata ng unan. Sabi mo, let me in. Hindi ko naman akalaing ibang let me in pa lang tinutukoy mo. Natawa lang ang binata at inayaan lang siya nito sa ginagawa hanggang sa tuloy na nga siyang mapagod. Inirapan niya ito at takmang aalis na sa kama nang hilahin siya nito pahiga. Saka mahigpit na niyakap at ang hindi niya inaasahang gagawanan siya nito ng halik sa noo. Biglang kumabog ang puso niya dahil sa ginawa ng binata. Parang may paru-parong nagliliparan sa tiyan niya. Nilulokob ng kaba at kakaibang pakiramdam ang puso niya. Ang tagal na simula nang maramdaman niya iyon. It's been 15 years and now that feeling is still familiar to her. She missed it. Miss na niya ang ganong pakiramdam na binaon niya na sa pinakailalim ng puso niya. At nang dahil sa binata, kusang lumabas at umaapaw pa. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Bulong nito sa kanya. Okay ka lang? Tumango lang siya dahil di pa siya nakakabawi sa pakiramdam na iyon. Sleep, Isabel? Utos nito. Let me watch you until you fall asleep. Cuddling you in my arms like this. Matulog ka na. Parang isang manika, ang tinig ni Tristan na nag-uutos upang siya ay matulog. Unti-unti niyang ipinikit ang kanyang mga mata, tsaka mas lumapit pa sa binata at isinobsob sa kanyang mukha ang matipuno nitong dibdib. Bago pa siya tuloy ng lamunin ng antok, narinig pa niya ang salitang binitawan ng binata. Sleep, Isabel? He whispered, then planted another kiss on her forehead. And tomorrow, I will prove myself to you. Aalisin kong takot sa puso mo. Lahat ng puot at galit tutunawin ko. Ang pagmamahal, lahat ng masamang alaala papalitan ko ng magaganda kasama ni Francesca. At ako, I won't leave you. Hindi kita iiwan. That's not a promise. She groaned in response, then she let the darkness eat her. Kinabukasan, si Isabel ang una nagising. Bumungad sa kanya ang tulog at maamong mukha ng binata. Payapa tong natutulog sa tabi niya. Pareho silang nakatagilid at magharap sa isa't isa. Kakatuwang ngayon lang niya nakita kung ganito kagwapo.
Ngayon lang niya na-appreciate ang angkin nitong kakisigan. Mataman niyang tinitigan ang mukha nito at wala sa sariling lumapong palad niya sa pisngi nito. Napangiti siya na mapansin kung gaano kahaba ang pilikmata ni Tristan. Medyo makapal ang kilay, matangos ang ilong, mapupula ang labi. His messy shadow black hair suit his heart-shaped head perfectly. Staring is rude. Nahigit niya ang hininga na magsalita ito, saka dahan-dahan na iminulat ang mga mata at unang dumapo ang tingin nito sa kanya. They're both staring into each other's intently. How did you say I was staring? Kunot-nong tanong niya rito. I felt it. Sagot ng binata at saka siya nito hinila papalapit at tinampian ang halik sa labi. Good morning. Bati nito sa kanya na may ngiti sa labi. And Isabel, being Isabel, she just nod. Napalunok siya na maramdaman ang init ng katawan ni Tristan na nakalapat sa hubad niyang katawan. How's your sleep last night? He asked in a lazy voice. Did you have a good night's sleep? She nodded, while her eyes still focused on hazel color eyes. Ngayon lang niya napansin ang kulay ng mga mata nito. Buti ka pa natutulog na mahimbing. Wika nito at saka ngumuso. Bakit ikaw? Hindi eh. Pinapanood kasi kita. Sagot nito at saka hinaplos ang kanyang pisngi. You're beautiful, Isabel. She snorted. Liar! Sambit niya. Ngumisi naman ang loko at saka dahan-dahan kumababaw sa kanya. And just like that, her heart hammered. It was beating so damn fast to the point that she was already panting, catching her breath. Stop being fast, heart! Suway niya rito pero talagang traidor ito. Di nakikinig sa kanya ang puso niya. Sandali niyang nahugot ang hininga nang maramdaman ang bigat sa ibabaw niya. At nang maramdaman ng pagkalalaki nito na nakalapat sa pagkababae niya. He was teasingly rubbing his already erect manhood to her entrance. Mariin niyang naipikit ang mga mata nang maramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang katawan. Goodness, is this how I take my breakfast? Bulong niya sa isip. Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo? Wika nito habang nangaakit na nakatingin sa kanya. Nang dumapo ang tingin nito sa labi niya, dinilaan nito ang pang-ibaba nitong labi. God, I want to taste those sweet lips of yours, Isabel. Akmang hahalikan na siya ng binata at ipapasok na nito sa pagkababae niya ang nag-uumigting nitong pagkalalaki nang bumukas ang pinto ng kwarto. Shit! Sabay nilang mura, tsaka agad kinumutan ng hubad nilang katawan at bumaling sa bukas na pinto. Bumungad sa kanilang anak ni Tristan at sa likod nito ay ang kapatid niya na si Corina. Na nagulat man sa sitwasyon, agad ding nakabawi at gumisi. What the? Bulong ni Tristan na tayong silang dalawa lamang ang nakakarinig. Good morning, Mommy. Good morning, Daddy. Bati nito at takbang tatakbo papalapit sa kanila nang pinigilan to ni Corina. Mommy and Daddy are sick. Pagsisinungaling nito sa bata. May sakit sila na nakakahawa. Kalat na kalat sa buong mundo. Mahahawaan po ba ako? Nanlulumong tanong ng bata na nakatingala sa kapatid niya. I just want to kiss them. Good morning. Hindi ka naman mahahawaan, baby. Sagot nito at saka natawa. Bata ka pa kasi. Pang-adult na ang sakit na yun. Pero hindi ka pwedeng lumapit kapag may ganong sakit ng mga adult. Dagdag pa nito, saka pilang umiti at bumaling sa kanila. Diba? Wala sa sariling napatango sila ni Tristan. At salamat naman sa Diyos dahil tumango ang binata at saka ngumiti. Sige po, baba na lang po kayo kapag wala na po kayong sakit. Sambit ng anak. Nako baby, ligo lang katapat nila. Mawawala na ang sakit nila. Saad ni Corina, tsaka nila binigyan ng tingin. Bababa rin ang mga yan at sasabayan din tayo sa breakfast. For now, we will wait for them. Downstairs, it will be 5-minute shower, diba, Isabel? Yes. Naiilang na sagot ng ramdam niya ang shower, diba, Isabel? Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mukha. It will be a quick bath. Okay, Mommy, tugon ng anak at saka naunang lumabas ng kwarto. Tinandilatan siya ni Corina. Quick bath, not quickie bang, ha? Paalala pa nito at saka sinara ang pinto.